fake yung source. Doon po siya galing, and I don't know why lahat ng karamihan sa mga tao naniniwala. Hello Kathleen fans, so medyo malungkot ha, sorry po. Ang post nito ni Sir Alden po ay talagang I was just really hit mga kasembreros, no? Talagang tago sa puso itong kanyang pinost dito. Maliban dito sa maraming gwardya, no? Pareho sila mga kasembreros. So nag-post siya sa kanyang Instagram account, bago lang po mga kasembreros, patama at laban sa mga anak ng mga corrupt na politician. Sorry po medyo seryoso po talaga ito. Pero pinitigilan ko lang po maging touched mga kasembreros. Ito ay pinost niya, kinumpara niya yung video, no, na dalawang bata, tapos yung dalawang bata na sobrang hirap, no, na na-feature dati sa KMJS, no, kay Ma'am Jessica Soho mga kasembreros, which are ngayon na pinapahanap, no, ni Sir Alden itong mga batang ito na sobrang hirap pero kumakayod na parang mga matatanda mga kasembreros. Nakakayak actually yung kwento ng dalawang batang ito. Tapos kinumpara na dito yung yung luho ng mga alleged na mga corrupt na mga politicians, na mga congressmen and contractors mga kasembreros. Kinumpara nila yung buhay, no, kinumpara ni Sir Alden mga kasembreros, and nag-post siya sa kanyang Twitter account yata ito. Sabi niya patulong na mahanap, no, yung dalawang batang ito mga kasembreros. So pati siya, no, kasi naisip ko to minsan, actually kanina lang, no, or ng mga nakarang araw, na kung merong isa sa mga dapat maghimutok, no, sa galit dahil sa mga yung luho ba, no, ng mga corrupt na mga politicians, ang number one Sir Alden, no, na isa dapat sa mga maghihimutok, kasi sobrang laki ng tax niya, no, siguro inaabot ng milyon mga kasembreros. And imagine mo yung milyon na mga tax, no, sila Vice Ganda, nagsalita na rin sila Vice Ganda, sila Ann Curtis, talaga nanggagalaiti rin sila sa galit mga kasembreros, no, sila Ma'am Nadine Lustre, no, nabalita rin sila na nanghimutok sila mga kasus, parang galit na galit sila na yung mga tax na napupunta sa gobyerno ay parang natustusan na nito yung mga luho ng mga corrupt na mga politicians at mga congressmen mga kasembreros. So talagang ito ay may impact, no, lalo sa akin talaga na nakita ko ito, talagang sobrang na-touch ako kasi sa baha pa nga lang, sa baha sa Maynila and sa other parts na substandard yung ginamit ng mga contractors, talagang malulumo ka talaga mga kasembreros, yung puso mo talagang madadown mga kasi sa awa, no, sa mga taong na-experience yung grabing epekto ng baha mga kasembreros. May mga matatanda, natatrap. So may baha, grabe, no, hindi ko ma-put into words mga kasembreros yung pagkadismaya talaga sa mga dito, yung paglustay ng pera. Kasi tayo, kahit ako may konting tax din ako, pero pag may mga siguro may mga karapatan talaga na manghimutok yung mga malaking tax talaga, no, yung mga businessmen, yung tulad ni Sir Alden, no, talagang kaliwat kanan ng business, inaabot ng milyon talaga itong yung kanyang tax mga kasembreros, kasi ilang franchises meron siya, no, tapos endorsements, tapos niya pa sa kumpanya, sa GMA, no, talagang abutin talaga ng milyon-milyon ng tax ni Sir Alden. So kung meron mang dapat na may karapatan mag-post nito, na mag-post mga kasembreros sa Sir Alden yun, no, talagang dito nakapanlumo. Pero yun po, no, talagang ako kanina ay nagulat ako sa kanyang pinost mga kasembreros. Tapos yung kanta pa dito isa, kayo po na nakaupo, yung parang patama ba sa mga corrupt na mga politicians mga kasembreros ni Glock 9. So ayun po, no, talagang ito dapat maging awakening sa lahat ng Pilipino na magkaisa tayo na labanan talaga yung corruption, no, kahit na sa ating mga small families or small circles mga kasembreros sa ating social media platforms. So ayun po, no, medyo na-touch ako, sorry po. And then ito, next item natin. So sige, ito na muna. So Sir Alden, Sunday ride, nagbike at nagbisikleta si Sir Alden kanina mga kasembreros. So if I'm not mistaken, ang kasama niya dito ay si Mitch Oliva or si April mga kasembreros, na pinsan niya ay hindi ito si Ma'am Marlene Capones. So baka si Mitch Oliva ito mga kasembreros, at saka si Sir Prince Benmar, na tropa pips ni Sir Alden mga kasembreros sa pagbibisikleta. And then ito,
So si Ma'am Catherine, no, parang kinumpara yung dami ng gwardya ni Ma'am Catherine at siya ni Sir Alden nung nasa BDO nga si Sir Alden, mga kasembreros, no, dun sa Albay, sa Bicol po. So sobrang yung kay Ma'am Catherine ay Instagram story ito ni Sir John Valle, no? Sabi ni Sir John Valle, grabe, buong security guard ng mall nakabantay kay Catherine. Sabi pala ng fan, si Sir John Valle ay yung nag-post sa kanyang Instagram story. Pero yung caption ay nilagay ng isang fan, mga kasembreros, na nag-post nito. So parang siguro, ito yung sasabi ni Sir Alden na parang ayaw niya muna mag-enter into politics. Kasi nga parang nakakagalaw siya ng malaya, nakakatulong siya ng malaya, no? Kagaya na ito, no, pinapahanap niya yung dalawang batang sobrang grabing kayod. Yung isa, yung babae, nagkakaliskis ng isda sa palengke. Tapos yung isa, Ilonggo, yung batang lalaki, yung nag-aararo. Dami rin itong napaluha, no, napaiyak dito, mga kasama, sa kwento ng babae, yung batang parang elementary pa lang pero nag-aararo na siya kasaksama ang kanyang kabayo, mga kasembreros. So, sobrang nakakaiyak lang. And then ito po ay AI generated. So, bumuelta si Ma'am Catherine. Parang sasabi niya na sa fake news about sa parang sasabi niya dito na lahat ng fake news pininulaan against kay Ma'am Catherine. Pero ito po ay fake news din po, mga kasembreros, no? Grabe yung nag-post nito. Ginawa pa talaga ng AI generated yung tapos boses ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, nung sa Metro interview nga nila, mga kasembreros. So parang parang grabing gumawa na ito. Ginawa nilang parang hindi naman ito ugali ni Ma'am Catherine na parang magbuelta at saka magpatama, mga kasembreros, ng diretsahan. So hindi siya ganun, mga kasembreros. Silent revenge ang ginagawa niya. Parang she's just doing her stuff. Bahala na kayo mang bash, parang ganun ang punto ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sana hindi na gawin itong mga AI na ito, tapos parang ikakasama ng image ng isang tao. And then ito naman ay medyo tatawa tayo dito, mga kasembreros, no? Kasi nga post ni Sir Alden dito, how do you make Filipino accent? Itong batang the Blackman family, mga kasembreros, no? Idol na ito si Sir Alden. Ito yung nagpadila rin nung nakarang araw, mga kasembreros. So sabi niya dito is how do you make Filipino accent sound so nice? Tapos parang yung sabi niya dito, imbis na scotch tape, yun nga, scotch tape. Tapos yung isa naman dito is Quaker Oats maging Quaker Oats, parang ganun. Tapos yung isa naman is imbis na refrigerator ay frigidaire. Tapos yung second floor naman ay second floor. So ang kulit ng pinost ni Sir Alden kasi ito sa kanyang Instagram story. So which is yung Blackman family at saka siya ay close din, mga kasembreros, no? So yun po. And then ito, so last item natin, ang kulit ng ginawa nila dito, di ba yung brand ambassador ng Cream Silk ay si Ma'am Catherine? Tapos ang ginawa nila dito, parang ginawa nilang comedy, ginawa nilang Cream Silk, tapos with vitamin K. Yung K dito stands for Kiray, mga kasembreros, kasi yung pinalitan nilang picture ni Ma'am Kiray, pero edited lamang po ito, mga kasembreros. Sobrang kulit ng nakaisip nito. Vitamin K, as in imbis na keratin ay Kiray, mga kasembreros, na picture dito ang nakalagay, Cream Silk. So may sobra siyang S, mga kasembreros, bago yung cream, no, Cream Silk. So actually yan lamang po sa ating Kathleen items, no? Let's continue to pray for our country, ng healing at saka yung mga naapektado talaga ng baha, no? Let's continue praying for them, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 31, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa at sa ating buong family. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito at powerful. Ang title, Hindi Diyos ng Mga Patay. Mark 12:27, He, God the Father, is not the God of the dead, but the God of the living. You are therefore greatly mistaken. Ito, mga kasembreros, ay Jesus Christ was talking to the people of the Pharisees, mga taong maalam sa kasulatan, sa scriptures, pero mapasarado at bulag sila sa katotohanan about the Messiah. And Mark 12:27 is about the affirmation of the resurrection
by highlighting God's power and sovereignty over life and death. So, hindi lamang siya, kasi yung power niya mga kasombreros, ay kasi inisip nila ay Diyos lang siya na mapatay. Kasi kapag Diyos siya ng patay, hindi na siya mabubuhay. So, they didn't believe the resurrection power of Jesus Christ. So, isipin nila na hindi mabubuhay ang Misaya, no? Si Jesus Christ, after na mamatay siya mga kasombreros, no? After nga ng crucifixion. But this one, no, ang reminders, ang eksenang ito ay si Jesus Christ ay in-emphasize sa kanila na hindi lamang siya Diyos or hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay, mga kasombreros. And He has the power over life and death. So, ganun mga kasombreros. So, po pwedeng magbigay siya ng buhay at po pwede niyang kunin ang buhay. Kung kaya, yun nga, no, the ultimate author and owner of our lives, mga kasombreros, ay ang ating Diyos. So, ganun po yung ibig sabihin niya. Ibig sabihin, pwedeng yung buhay natin kapag tayo mamatay, so kukunin na ng mismong may-ari, mga kasombreros, which is God Himself. This verse is a powerful reminder of the eternal nature of God and His followers. It emphasizes that God is not a God of those who have passed away and are no longer living, but rather a God of the living, those who are alive and continue to have a relationship with Him. So, malinaw na malinaw ito mga kasombreros ha. Kasi ano yun para kang nag-underestimate din kapag sinasabi mong ang Diyos ay Diyos na mga patay. So, ibig sabihin, ang kanyang ay walang buhay, no? Parang sinasabi mo na, walang kakayanang magbuhay ang Diyos, no? Which is napakamali, no? Very wrong mga kasombreros, because He can even resurrect someone from the dead, mga kasombreros. So, this notion signifies the importance of faith, pananampalataya, and belief in God as a source of life and vitality, rather than a deity associated only with death and the afterlife. So ito yung narinig ko parati ito sa mga sa mga katuruan sa Hinduism, sa Buddhism, and any other hindi totoong Diyos, mga kasombreros, or katuruan, which is parang afterlife ang tao ay magkakaroon nila. Iba kasi yung reincarnation Yun yung term ng ibang mga religious beliefs, mga kasombreros. So, reincarnation, yung kaluluwa mo daw, or kaluluwa ng isang aso, mabubuhay yan kapag lilipat yan sa isang object, or sa isang aso, or sa isang tao, mga kasombreros. Kunwari, yung kaluluwa ni ganito, mabubuhay yan kapag lumipat at sasanib sa kaluluwa ni ganito. So, which is maling-mali. At hindi siya tama, mga kasos, kasi ang resurrection, yun talaga yung term. Ibig sabihin ng resurrection, ikaw mismo. Kunwari, ikaw mismo yan, no? Ikaw si Roberto. So yung kaluluwa mo na ikaw si Roberto, yan mismo yung haharap sa judgment day sa Panginoon, mga kasombreros, sa trono ng Diyos. So hindi siya lilipat sa kasi yung para wala silang judgment after death, mga kasombreros. So which is mali, no, sa katuruan at taliwas sa katuruan po ng Biblia. Have you ever considered the significance of serving a living God who offers guidance, sustenance, and purpose to those who are actively pursuing a relationship with Him? It challenges us to view our faith as a source of life and inspiration in the present moment, rather than just a preparation for what comes after death. So, ang mga tao, busy sila, no? Sa buhay, sa kabilang buhay, no? When we die, mga kasos, pero hindi sila nagpe-prepare at hindi sila namumuhay sa pananampalataya sa present time, mga kasos, which is ang tinuturo dito, yes, nakafocus tayo at mahalaga yung afterlife, ano yung ating buhay sa heaven, ano yung buhay natin after we die, mga kasos, pero dapat sa present natin ay buhay ang ating pananampalataya, kung kaya tayo nagbabahagi ngayon ng salita ng Panginoon, gumagawa tayo ng kanyang kalooban, and so on. It challenges us to, sabi pa dito, let this verse serve as a reminder that our God is not a distant figure reserved for the afterlife, but a present and active presence in our lives, guiding us towards a meaningful and fulfilling existence as we reflect on it. So, yun ang nakakatawa yun minsan kasi iba, baka natutulog pa yung Diyos nyo. Sige, gisingin nyo muna. So, that was the time of Elijah, mga kasunod, when he challenged the false prophets of Baal. Pero yun nga, talagang ang Diyos natin ay may kapangyarihan, and He is alive forevermore. Active siya at saka buhay, mga kasombreros, 24/7. Kahit na magunaw at matapos man ang buhay sa mundong ito.
Ito kasi yung encounter ng Sadducees, no, yung time na ito, no, the encounter with the Sadducees underscores the importance of seeking a deeper comprehension of God's word and His promises when Jesus admonishes them saying, you are badly mistaken. Kasi sinabi niya, diba, mali kayo dun sa last verse niya, you are therefore greatly mistaken. So sa ibang version mga kasembreros. So sinasabi niya dito na mali yung paniniwala ninyo, no, nag-highlight ito ng necessity na dapat na talagang urgent need mga kasembreros ng tao, na yung paniniwala natin dapat naka-align sa katotohanan. Dapat alam natin yung totoo sa hindi totoo. Kasi kapag naniniwala tayo sa mali at saka sa kasinungalingan mga kasembreros na hindi totoong katuruan ni Lord sa Biblia, mamumuhay tayo ng ganon kasi what we believe is what we live mga kasembreros. So nagre-reflect sa ating pamumuhay kung ano yung ating paniniwalaan. So kung naniniwala tayo sa ganito, at ano yun parang yung kay Satan na horoscope, kay Satanas yun yung horoscope mga kasembreros. Nabasa mo sa horoscope mo, kunwari Sagittarius, Taurus, parang gano'n yung mga di ba, yung Gemini, yung mga horoscope na mga zodiac signs mga kasembreros, no? Kay Satan kasi yun. So ganito yan kunwari nabasa mo sa horoscope na mag-aaway kayo ng kaibigan mo, or mag-aaway kayo ng manager mo, or may masamang mangyari sa'yo. So yun naman tatanim sa isip mo, so mag-aaway kami ng manager ko, mag-aaway kayo. So maghanap kayo ng paraan para mag-aaway kayo ng manager mo kasi yun ang paniniwalaan mo, yun ang pinaniwalaan mo, yun ang pagkakaalam mo, which is mali mga kasembreros kasi. So doon pa lang, so this is just a basic example mga kasembreros na kapag mali yung ating paniniwala, mali yung ating belief mga kasembreros, that will lead us to a wrong way of living. Kasi nga, maghanap ka ng paraan kasi mag-aaway kayo ng manager mo or ng kaibigan mo kasi nga, nabasa mo sa horoscope mga kasembreros. So, ganun po siya. So, another related verse dito ay yung Matthew 22:32 at saka yung John 11:25-26 mga kasembreros na yung earthly life natin dapat ay reinforce, no? Yung ating buhay dito sa mundo ay nag-emphasize no ng source, si Jesus Christ yung source ng eternal life mga kasembreros, in the embodiment of hope for resurrection. So yung Matthew 22:32, John 11:25-26 ay reinforcement ng about resurrection, and Jesus Christ is the source of life mga kasembreros even after death. So they invite us to contemplate the transformative power of faith in Christ, which transcends temporal boundaries and ushers believers into a realm of everlasting communion with God. Grabe, no? Talagang temporal boundaries, no? Itong mga yung mundong ito, temporary, yung ating situation temporary, yung buhay natin temporary, but we have to make it right mga kasembreros in faith with the Lord Jesus Christ. So ang ating application dito mga kasembreros, we need to mag-reflect tayo, we need to pause, kailangan may panahon tayo talaga sa Biblia. We have to make sure na may part ng ating daily agenda and schedule mga kasembreros ang pagbabasa ng Biblia, because as I'm always saying dito, nagpapakain tayo ng ating physical na katawan, yung ating spiritual body or spiritual soul mga kasembreros ay dapat din nating pinapakain, as we are composed of physical body, soul, and spirit mga kasembreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, right wisdom, and belief mga kasembreros sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray, the Father and the author of resurrection Himself, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time, mga kasembreros. Paalam po. I love you all.